Pulis ng Karma na sampulan si Corina at Julius. Tinanggalan ng maskara ni Mayor Vico Bistado kayo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po, no, Vico Soto, inakusahan ang dalawang sikat na journalist o broadcaster na si... Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, suportahan natin si Badong Arateles. Pakibisita ang kanyang channel at huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At siyempre, mag-follow kay Sir Badong Arateles para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at mga balitang inihahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Pagpatuloy natin. Corina Sanchez at saka to si Julius Corina Babaw, at si Julius na nabayaran Babaw ng kontraktor para mag-conduct ng interview. Grabe pong akusasyon yan. Ha? Meron pang estimated si Vico Soto na ang binayad ay 10 million para dun sa mga nabanggit na interview. Ayon po kay Vico Soto, ito po ang kanyang ang kanyang post sa kanyang Facebook. Kaya siya talaga to, ha. Hindi po tayo kumuha pa po, hindi na po to, wala na pong newspaper o mga news site na tayong pinagkunan. Direkta po to sa Facebook. Si Vico Soto, hawig na hawig din ni Vic Soto no? Ni Bossing. Ayan, no? Vico Soto. Sabi po ni Vico Soto, with these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. O, kasi nagba-viral po ngayon, ito pong interview ni Julius Babaw at saka nito ni Corina Sanchez sa contractor na wag na nating tawagin sa tunay na pangalan na Diskaya. Tinawag din. Bago tanggapin. Ito po tinukoy. Believe ka rito. Alam niyo po, marami po nagsasabi na si Vico Soto ay pamangkin ni Tito Soto. Totoo po yan. Pero, ito po ang pero wag naman pong yung angkin na porkit Soto, hindi po lumaki sa pamilyang Soto to. Lumaki po to, hindi po... Kay Connie. Oh. Kumbaga si Connie Reyes ay isa lang po sa mga, alam nyo na, masama mo yung term for the lack of good term, isa lang po siya sa mababaeng nagkaroon ng anak. Ano ba nasabi ko? Connie Reyes. Kung ano man po yung pangalan na nabanggit ko, pasensya na. Connie Reyes po. Oh. Ano nasabi kong pangalan po? Baka artista din yung nasabi ko, pasensya na po. Okay, si Connie Reyes po, kay Connie Reyes po yan lumaki. Dahil si Connie Reyes po ang isa po sa mga nagkaroon ng anak. Yung pala magandang term. Nagkaroon ng anak si Vico. At marami po sila. Okay. Kaya huwag niyo pong i-claim na yan ay palaki ng mga Soto, kaya ganyan. No? Hindi po. Maaring yung nanay niya, kaya malaking impluensya ng nanay niya. So parang sinasabi ni Sir Badong dito na hindi porket si Vico ay Soto, is magiging ganun din ang parang syempre baka mamaya kasi nga 'di ba nakikita natin nadidinig natin si Tito Sen, 'di ba? Parang maraming kumukontra kay Tito Sen na parang si Tito Sen kay VP Sara, 'di ba? Nakikita naman natin na gustong-gustong matuloy ni Tito Sen yung impeachment kay VP Sara. So parang siya ganyan, syempre nagkakaroon pinupulaan siya ng 'di ba? Ng madlang people. Ba't madlang people? Parang iba yun. Dapat hindi madlang people. Ng double cards. Ayan. Ayan, pero iba naman kasi nakikita ko kay Mayor Vico. Iba yung pananaw nito Iba yung pananaw. No, iba yung pananaw. Kung tutuusin, bilang mayor diyan sa Pasig, 'di ba? Maganda siya maganda siya magpatakbo. Hindi katulad ng iba. Para siyang si Yorme. Diba, si Mayor Isko. Sila yung mga mayor na talagang kumikilos. Nakikita mo na hindi puro salita. Diba? Kundi puro gawa. Pagpapalaki sa kanya. Ito po, matapang, no? Pinangalanan niya, itong nag-interview na to, si Julius Babaw at saka to si... basahin na lang po natin, baka hindi pinangalanan. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip, uy, teka, ba't kaya handa ito magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? O Julius Babaw. Kontraktor na pumapasok sa politika? Hindi nyo ba naisip yun? Bakit ito magbibigay ng 10 million para mag-interview? Pa-interview?
I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered at practices like Sino yung magbibigay ng 10 million? Yung magpapa-interview, yung mag-i-interview? Medyo parang ano eh. Eto nga, tuloy natin. Daldal kasi ako ng daldal. which undermine the integrity of their profession. Ah. Wala bang pangalan? In this case, maybe they didn't do anything technical illegal. But the very least, it should be considered shameful. Ay, hindi po pinangalanan, pero nasa ano po nila. Pinakita po ni Vico Soto yung interview. Ayan. Kaya pala, nabigla ko eh. Ito po yung post ni Vico Soto. Sa post niya po, may picture po yung interview. Hindi po pinangalanan, pero natukoy po natin kasi ayan po. Di ba si Julius Babaw yan? In-interview niya mga Diskaya. At ito naman po si Corina Sanchez, in-interview rin po yung Diskaya. So wala pong duda yan na ang pinatutungkulan niya riyan ay si Corina at saka si Julius Babaw. Hindi naman po kinakailangan pangalanan kung may picture. Picture na nga. Picture na nga pinakita eh. Ulitin natin ha. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa ito magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? So parang yung contractor na tatakbo sa politika, sila yung magbabayad, no? Para magpa-interview. Di ba? Parang interviewin niyo ako, talagang kinuha yung mga kilala. No, yung mga kilala, si Corina, si Julius Babaw, yung mga kilala talaga. So, ibig sabihin, 10 million, ibig sabihin, tapos magpapa-interview siya sa kilalang broadcaster, journalist, ganyan. Syempre, pag ikaw, magpapaano ka dyan, mas ma-expose ka, di ba? So, handa siya, parang sinasabi dito na parang handa ba siyang magbayad para ma-expose siya ng ma-expose. Tama nga naman si Vico Soto, di ba? Naisip niyo ba yun? Pero kung ako bibigyan ng 10 million, interview. Huwag ka na mangarap ba doon? O kala, 1 million, bigyan ako, interviewin ko siya. I know for a fact that Joke lang. in this case, maybe they didn't do anything technically illegal. Tama naman. Wala po silang ginagawang illegal technically. Kung tutusin, kumbaga, tama yon. Wala naman silang ginagawang masama. Kahit na sabihin natin na magbayad yung magpapa-interview ng 10 million kay Corina tsaka kay Julius, is okay lang yon. Wala, labas. Pero ito, ano pa yung pag-uusapan natin na parang naging issue dito talaga? But at the very least, it should be shameful and violative of the spirit of the Code of Ethics. Correct? No? Correct po yun. Hindi man sila gumagawa ng illegal, pero ito po ay labag na sa spirit o yung Code of Ethics. Alam niyo po yung media na, yung broadcasting, para pong doktor yan, may Hippocratic Oath. Yung man. Ewan ko ba yung basta may mga oath po yan, no? Ayan, nilalabag po nan. Kasi alam niyo po, bilang media man, dapat parehas kayo. Kaya nga lagi po, kaya kami ito nung napunta po kami sa radyo, siyempre, dati na yun, dahil ngayon solo na kami sa Birada Agila sa YouTube eh. Pero nung napunta kami dyan, isa po sa binibigay sa amin na pointers, alam naman namin yun dahil media naman, hindi naman po, ang isa po sa pinaulit-ulit sa amin na as media, kasi magiging mainstream media na kami kung natuloy-tuloy yung radyo namin. As media, dapat, kinukuha mo yung side ng iba. Alam naman natin na kami, di ba? Bias kami. Pero pag media ka na, dapat kukunin mo rin yung iba. Yung... Tama yun. Tama, may punto talaga si Sir Badong Arateles doon. Na kapag ikaw nasa media ka, no, kapag nandiyadyaan ka na, hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng sa isang side ka lang. Kailangan both sides, lalo na kung may issue, kailangan both sides ang kinukunan mo. Hindi pa pwedeng sa one side lang. Kaso nga lang, kapag ikaw nasa mainstream media talaga, ang nangyayari is hindi na nagiging both sides. Hindi nila makuwanan. Siyempre, depende yan minsan sa amo eh. 'Di ba? Depende yan sa amo kung saan sila nagseserbisyo. Ngayon, kung yung amo nila kuwari halimbawa, makaganito. Yun ang kailangan lang nilang suportahan. Hindi pa pwedeng mag-interview sila sa kalaban o pabanguhin nila yung pangalan ng kalaban nun. 'Di ba? Yun ang kinaanuhan sa mainstream. Meron, 'di ba? Meron namang mga ganung nangyayari. Hindi naman natin maitatanggi.
'Di ba? Hindi katulad naman dito sa social media sa kahit sabihin natin na sige bias kami halimbawa sa akin tungkol sa mga Duterte ang inaano ko, kumbaga pinagtatanggol ko, gumantong ganyan, pinaglalaban natin kung ano yung karapatan ng mga Duterte. Pero kung ako naman kasi, kung may makikita naman ako, halimbawa sa administrasyon, pag may nakita akong magandang ginagawa, is okay. 'Di ba? Bakit hindi natin i-react? Bakit hindi 'di ba? Hindi natin pupurihin. 'Di ba? Kumbaga dito kahit paano nagiging transparent tayo eh. 'Di ba? Ganun na nga anuhin natin. Pero hangga't wala tayong nakikita, wala, ganito pa rin tayo. Pero dapat dyan sa mainstream media talaga, dahil lalong-lalo na maraming tao ang nakikinig dyan. Kasi nga, kung hindi pa nga pumasok ang social media, malamang ko ang mga tao nananatili pa rin bulag eh. Pasensya na po sa mainstream ha, hindi ko naman po kayo hinuhusgahan. 'Di ba? Katulad dati, 'di ba? Halos hindi namin alam, ito na lang, isample ko na lang yung kay Apo Lakay. Halos hindi namin alam yung tunay na nagawa ni Apo Lakay dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Kumbaga konti lang yung nalalaman namin kung hindi pa ikwento ng mga magulang namin ng mga Marcos noong mga panahon na yon. Hindi namin malalaman talaga kung ano talaga yung mga magagandang nagawa niya noong panahon niya. Kasi ang inilalabas ng mga panahon na is puro yung kasamaan ng Marcos, puro yung magnanakaw ng Marcos, ganto, ganyan, ganyan. Kung ano-anong kasiraan ang ilalabas, 'di ba? Nito lang lumabas noong 2022 lahat ng mga magaganda pala nilang nagawa. 'Di ba? Na hindi na nasundan ngayon, sayang nga. 'Di ba? Sayang lang yung mga ni Apo Lakay, hindi na nasundan yung magandang layunin niya noong mga panahon ng niya. 'Di ba? Kumbaga dapat ganoon. Kasi lahat ng mga tao noon nakikinig pa sa mainstream media. So kung ano lang yung ibalita ng mainstream media, yun lang yung sinusundan ng tao, yun lang yung pinaniniwalaan. Pero ngayon hindi na, nagiging hati na. 'Di ba? Kaya dapat sa mainstream talaga, tama si Sir Badong, na kailangan is nandiyan kayo, maging transparent kayo dahil napakaraming nanonood. At ang nagiging tanong lang din, paano yung amo naman nila? Yun. Yung parte ng iba. O yan po yung isa eh. Tapos yun nga, yung hindi ka magbabalita ng dahil sa bayad. Okay. Hindi naman journalism ito. Hindi. Teka lang. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of a lifestyle lang. Kaya kailangan ko kasi ng sponsor. Pero wag na tayo maglokohan, sabi ni Vico Soto. Yan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities. Puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito ring reputasyon at kredibilidad ang pinahiram nila sa mga korap kapalit ng hindi ko alam yun. Simbolo siguro ng pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. But we can slowly but surely break the cycle if more and more of us consistently do our part wherever we are, whatever our positions may be, one step at a time. May asterisk po si Vico Soto. Yung 10 million daw, not exactly, pero alam nyo na. Ayan. Okay, ang punto rito ni Vico Soto, million, ni Mayor Vico, yung mga media man natin, katulad nito, o mga journalists, katulad nito ni Julius Babaw at Corina Sanchez, ay ginagamit, no? Alam naman nila yan, papa-interview sa kanila, magkakaroon sisikat, di ba? Yan lang na po, kung di sila kilala, marami silang pera, katulad nito mga kontraktor na Diskaya, marami silang pera, pero hindi naman sila gano'ng sikat, gusto lang pumasok ng politika. Alam nyo na kung bakit. Ang dami po, sabi nga, sino na nga yung nagsabi? Si Lacson ba o si Magalong? Dalawa lang sa'yo nagsabi na maraming kontraktor ang naging congressman. Maraming congressman ang naging kontraktor. So dito parang ang pinupunto rito, no? Ang pinupunto dito sa usapin na to is parang bakit sila nagpapagamit sa mga ganun? 'Di ba? Na parang ganun, bayaran ko kayo, anuhin niyo ako, palaparin niyo ang pangalan ko. Parang ganun siguro. Yun yung tinatapik dito. Pero sa totoo lang talaga kasi, no, hindi, ang hirap talagang tanggihan yun no. Wala, bayaran ka ng 10 million, papa-interview siya sa'yo. Siyempre parang lang din yan mga practical na lang sila. Pero talagang nakakabilib sila. Kung sakasakali hindi, tatanggihan ka namin. Kasi kung gusto mo ng endorso, gagawin namin yun ng libre. Basta maganda yung ipapakita mo. 'Di ba? Pero syempre, pag ikaw babayaran maganda man ang pinakita mo o pangit,
maganda man ang pinakita o pinapakita o pangit. Wala. Siyempre, hindi ka makakapag-say ng yes or no. Wapakels ka doon. 'Di ba? Tahimik ka lang. Parang wala na silang parang wala na po silang kasi pagka ikaw contractor ka, obligado ka, 'di ba? Ayon nga sa mga Oo. in-expose na Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually love to use. ni Magalong at saka ni Ping Lacson, obligado ka as contractor na magbigay ka ng mga lagay, no? Dito sa mga politiko. Pero kung ikaw na mismo yung contractor, sa'yo na rin. Wala ka ng katkong. Pero nila kung lalagpas doon sa distrito mo. Kunwari, District 1 ka lang ng anumang probinsya. Doon ka lang congressman. Pwede ka pa rin, pwede magbibigay ka pa rin sa mga politiko sa District 2 kung ang programa mo ay umabot sa District 2. Ganun po yun. Kaya nga po, yan po ang problema. No? Ang lalakas po ng loob. Bakit po ang lalakas ng loob? At kailan po nagsilakasan ng loob yung mga yan? Ngayon po sila ang lalakas ng loob nila kasi alam nila na wala eh. No? Katulad ngayon, in-expose na ng Pangulo sa SONA. Isang buwan na yata yung SONA eh. Mag-iisang buwan na yung SONA. Nakita pa ng Pangulo, may mga ghost project pa po. Talagang totally wala. Pinakita rin ng Mindoro congressman. Sa Bulacan pa lang, ilan ang pinakita ng Pangulo. Tapos doon sa Mindoro, pinakita rin po ng gobernador. Mga ghost project. Kung gaano yung mga ginastosan ng 1 billion per kilometer. Grabe yung mga nangyayari ngayon para tayo nag-aaksaya, no? Yung tipong inaasahan natin lahat ng mga proyekto na yan pero wala ding nangyayari. Obvious po na may mga katiwalian pong naganap. No? Obvious po na ang katiwalian po sa flood control. Parang ang nangyari sa kanila, yung flood control lang ginamit eh. Diba yung flood control project na yan, ayan yung sinamantala eh. Kaso syempre, baka iniisip naman nila na siguro, flood control project, ito. Siguro isang beses lang nagbaha eh. Diba kala nila isang beses lang magbabaha yan. Hindi nila alam na laging nagbaha. Kaya nagkabistuhan na. Syempre, kung sasabihin mo na may mga nagawa kang ganito, ganyan. Tapos makikita, nagbabaha, akala ko ba, ginastusan ko to, tapos ganyan. Diba? So, hahanapin sa kanila. Ang unang maghahanap niya, syempre, yung taong bayan. Yun yung mga magre-reklamo. Sino ang puputukan dyan? Natural yan, dyan na yung presidente. Puputukan yan. Yung presidente naman yun. Puputukan naman ngayon yung mga, diba? Magpapasapasahan na siya, recycle na yan eh. 'Di ba? Kasi syempre nagsalita si PBBM na 5,000 flood control ang nagawa natin. Tapos biglang nagbaha na naman ngayon. 'Di ba nitong 2025 ang tindi ng baha. Paulit-ulit lang 2024, 2025. Tapos ano na naman kaya ngayon, 'di ba? Syempre masisira din yung pangalan ng Pangulo doon. Dahil syempre nagsalita siya na gawa na, maayos na, ginastosan na, tapos biglang sablay. Kaya ngayon, ang mga napuputukan ngayon, yung mga nandiyan sa tabi-tabi, yung mga gumagawa, mga kontraktor, mga di ba? Yun yung napuputukan ngayon. Grabe. Kaya lang ang problema, ni isa walang nasuspindi, ni isa walang nag-resign, ni isa walang tinanggal pa. Yun lang, yun nga yung tinatanong din ng karamihan eh. Bakit walang nagre-resign? Bakit walang tinatanggal? Bakit hindi inaaksyonan kung alam na nasasangkot sa mga ganun? Di ba dapat pag pahinga ka na muna, alis ka dyan. Hindi pa pwedeng paista-istambay pa sila dyan. Kung alam na ganun ang nangyari, na mayroong ganung issue. WH o makasuhan, mapa-congressman o kung sino pa man. Kaya sinasabi nila, hindi naman kikilos din yung mga tao na yon kung wala talagang mas mataas. Di ba? Ganun yung inaano ng iba, nagiging opinion ng iba doon. Hindi po magaganap ng to kung hindi rin kasabwat yung COA. Alam nyo, bilib na bilib ako sa COA eh. No? Ang galing eh. Lahat binusisi. Napapansin ko po, sabi ko, ang tindi naman itong COA na to. No? Pati yung mga pakain na malapit pang mag-expire. May mga notes pa sila, malapit na mag-expire, pinakain pa. Bawal po ba yun? Pag malapit na mag-expire at pinakain mo, expired ba yun? Hindi po expired yun. Kaya lang, masarap pong pakinggan yun, parang expired na eh. Pag
Pag ang mga politiko na po nagtanong. Kaya nga may expiration date eh. Pag bago mag-expiration date, pwede pang kainin. Pwede pa yun, pwede pa yun. Pwede pa, before expiration date. Tsaka kahit nga mismong yung expiration date na yun, yung araw na yun, hindi pa masyadong ano yun. Basta wag lang kinabukasan ng expiration date. Yes, before eh. Sabi ko, hindi naman itong mga kuha na to. Pati yan, binigay ng binigay lahat ng report. Lahat ng mga report nila na pwedeng gamitin ng mga congressman. Huwag na, gamitin ng congressman para atakihin. Sa media lang para atakihin sa media. Si BP Sara, pucha, nasisilip nila lahat eh. Silip na silip eh. Ng COA eh. Pero, etong dambuhalang mga proyekto, bilyon ang inaabot. Bilyon? Yun nga ang problema eh. Yung mga ganong klaseng bagay, nasisilip kay BP Sara. Yung mga 150 million, 125 million, nasisilip kay BP Sara. Pero yung mga ganyang klaseng nagiging issue ngayon, kita mo, lahat sila tahimik. Wala nga kumikibo. Sino lang ba kumikibo? Nakikita lang natin kumikibo si Congressman Toby Chanco. Siya lang talaga yung nag-iimbestiga dyan. Siya lang talaga yung nagtatanong. Oh, bukod doon, the rest. Wala. Puro tikom ang bibig. Oh. Kaya nga ako talagang sabi ko, yung ginagawa kay BP Sara, wala, politika lang yan. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasasabi niya. Kasi kung talagang may korupsyon si BP Sara, sila, hands-on sila sa sinasabi nila kay BP Sara na korupsyon na ginagawa ni BP Sara. Kung ano yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno, dapat pati yun. Pati yun is iniimbestigahan nila, lalong-lalo na itong mga issue na to sa mga flood control na yan. Sa mga proyekto na yan. Oh, ba't wala tayong nadidinig? Tahimik lang sila. Iilan lang yung mga nag-iimbestiga, ilan lang yung mga nagsasalita. Kilometro haba, bilyon-bilyon ang inabot. Nakakagulat po kahit sino po mag-expose eh. Ang nakakagulat po sa mga expose nila, no? Trilyon. Yung budget ni Marcos, Trilyon. mas malaki pa sa unang 3 taon ni Marcos kaysa sa binudget ni Aquino at ni Duterte. Yun lang. Imagine ninyo. Yung budget po niya ng 2023, 2024, tsaka 2025 sa flood control, mas malaki pa, 53%. O, ibig sabihin, 40 plus lang. I-combine mo yung proyekto ng 12 years ni Aquino at tsaka ni Duterte, mas malaki pa yun kay Marcos. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.